Tadako po tayo sa Bible study. Ito po'y dadalhin ng ating beloved preacher, Perven Valenzuela. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Cherson. Tayo po mga minamahal mag-isa pong dumalangin sa ating mahal na Panginoon. O labing gaman ng Diyos sa tanan, nagpapasalamat kami. Muli, mahal na Panginoon, na naman kami pinagpala mo, mahal na Panginoon, ng lubos. Pagpapala, mahal na Panginoon, na aming mga pagpupuri ay gidawat mo, nakarating dyan sa trono ng biyaya at yung karian. Mahal na Panginoon, sundalay, mahal na Pastor, patawarin kami sa lahat na mga pagkukulang nakikita mo pa, pagkakamali, pagkakasala, linisin mo kami yung banal na dugo, at marapatin mo kami sa oras na ito, mahal na Panginoon, na magkaroon kami ng karunungan, mahal na Panginoon, siya banal salita sa Bible study, maging abang lingkod sa ganang amin. Abang lingkod mo walang magagawa dahil naakanin mo ang tanan, kaalam kagahom. Anoint mo po ang aking labi, aking isipan, kinitanan. Among ginaampo, sundalaing beloved pastor, the end-time prophet of God, amis na saway. Lahat na naman balakid, hadlang ng kaaway, demons of unbelief and doubt, power of darkness, Satan cast out, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Praise God. At bago pong lahat mga minamahal, ating po munang pinapaabot ang muli pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para lamang sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, buhay na Diyos, na ang karian niya, ang kanyang trono ay nasa kalangitan. Amen. At ating pong binibigay ang dobling paggalang sa ating mahal, ginagalang sa Pastor Willis Almeida, the end-time prophet of God, the man of God. At ganun din po sa kanya pong beloved children, all blessed Almeida family. At sa puso po nating inaalaala ang mga ginintuang turo at aral po ng ating beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeida. At siyang mapagpalat, magandang umaga po ang pagbati natin sa pamilya ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas, at happy viewing po sa ating beloved ordained Ate Nini at manggagawa na nasa Surigao po sila ngayon. Amen, praise God. Sa beloved Weldy Podge Almeida, amen, praise God, hallelujah. At sa lahat po ng manggagawa, mga preachers, ordained preacher na nagdadaos ng anniversary sa lugar ng Surigao po rin ang ating mahal na Panginoon. At ganun din po sa lahat mga beloved preachers, beloved pastoral workers, webcast viewer, sa buong mundo, sa lahat ng mga anak ng Diyos na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon sa mapagpalat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pong bisita. Kung meron po tayong bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Hesus Kristo. Welcome to the royal family of God. At muli, ating pong binibigay ang pinakamataas na kaluwalhatian, kadakilaan, ay para lamang muli sa ating Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Ating pong handa, mga minamahal, yung ating pong mga Biblia, mga minamahal, pamagatan po natin ang ating maigsing Bible study na itong mga minamahal, Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven, kaharian ng langit. Kaharian ng langit, kaharian ng Diyos. Amen? Kingdom of Heaven is Kingdom of God, mga minamahal. Dahil walang ibang nakatira dyan sa kaharian sa langit, kundi ang Diyos ng mga Diyos. Ang hari po ng mga hari, the creator of everything in the universe. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil ito po, mga minamahal, ay talagang hindi pa nakikita ng mga taong nabubuhay sa mundong ito. Amen? Kaya maraming tao po, mga minamahal, ang kulang ang kanila pong paniniwala, pagtitiwala, mga minamahal, sa kaharian na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, maging mga scientists, mga minamahal, pinakitaan na sila ng mga vision, mga minamahal. Kung aking maalala, nadyaryo pa nga na nakuha ng Hubble telescope ba yun? Yung pinakamalaking teleskopyo na ilang milya ang naabot, nakikita nito sa kalawakan. Mga minamahal, ipinahayag ng ating mahal na Panginoon na merong kaharian ng Diyos na nasa langit. Mga minamahal, at mismo pong Pope ng Rome, nagka-interest, mga minamahal, sa nakuha na yon ng kanilang Hubble telescope. Mga minamahal, na nagliliwanag na lugar at syudad, mga minamahal, sa kalangitan. Mga minamahal, ngunit, para bagang kwentong barbero ang nangyari. Kinalimutan na nila. Pinahayagan na sila, mga minamahal.
Ang pagpapahayag ng mga bagay na imposible, mga minamahal, ito po'y dakilang regalo na nagmumula sa Diyos na nasa Espiritu. Amen po ba? Mga minamahal, dahil bibihira lang po ipapahayag. Just imagine sa Biblia, nagpapahayag ang dakilang Diyos na buhay doon lamang sa mga tunay na lingkod. Sa kanya pag hindi ka tunay na lingkod ng mahal na Panginoon, hindi ka propeta ng Diyos, hindi magpapahayag ang Diyos na buhay sa iyo pong buhay. Kung paano ka manatiling kakapit, matiling maglingkod sa Diyos na hindi nakikita. Amen po ba? Hindi tayo lingkod ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na ihayag sa buong mundo. Mga minamahal, ay pinakita ng Diyos ang kanya pong kariyan na totoo, na may giandam ang Diyos na naglikha sa atin sa lahat ng bagay ng napakaganda pang syudad, napakagandang lugar. Mga minamahal, na ito po'y maangkin ng tao, kung ang tao manatili, mga minamahal, magtitiwala, maniniwala, magpasakop, susunod, magpakumbaba sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Dahil sa Biblia, mga minamahal, marami rin po tao, mga minamahal, ang gusto po makapunta sa kariyan ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Gusto nila makapunta sa kariyan ng ating mahal na Panginoon. Yung naunang mga tao yon, manampalataya. Kahit nga mga minamahal, mga satanismo, mga sorcerer, mga mangkukulam, naniniwala sila na makapunta sila sa everlasting life. Merong walang hanggang buhay. Amen po ba? Mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, sa ating pong Bible study ngayon, hindi daw lahat na nagnanais, mga minamahal, dun sa kariyan ng ating mahal na Panginoon, ay papasukin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Maging po yung kumikilala sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at tumatawag sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon ay makakapasok dito sa kariyan ng Diyos, mga minamahal. Merong requirements, mga minamahal, na inilaan ang Diyos na nasa langit, mga minamahal, na magbibigay, mga minamahal, ng kanyang kaharian. Meron po siyang requirements, mga minamahal, sa lahat ng tao na nagnanais po, mga minamahal, na sila po ay makarating sa gingharian ng ato buhi o gamhanan ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Kaya pag naglilingkod ka sa Diyos, siguraduhin mo na kilalanin ka, mga minamahal, ng Panginoon na tinatawagan mo. Kilalanin ka pagdating ng panahon na ikaw po ay gustong pumasok sa kariyan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi biro, mga minamahal, ang papunta roon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Basahin po natin ang unang talata, mga minamahal, dito po sa Mateo 7:21. Libro sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabuton sa kumamahan nga naa sa langit. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, talata 1, 21, 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Palakpakan po natin yung banal na salita ng mahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang requirements ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kung gusto natin, mga minamahal, makapasok sa kaharian ng Diyos, mga minamahal, kinakailangan daw po ay ganapin ang kalooban ng Diyos. Amen?
Mga minamahal, praise God. Kaya po mga minamahal, sa panahon po nato karon, maraming tao mananampalataya ang nawalan ng gana, nadidismaya sa kanilang paglilingkod sa ating pong pinakamahal. Tumatawag naman sila sa mahal na Panginoon. Sa dako nga ng India tumatawag sila sa mahal na Panginoon. Pero walang Diyos na tumutugon sa kanila. Body shout, hallelujah. Sa grabing dumating mga minamahal na trial sa kanila, wala silang ibang tinatawagan na Diyos kundi ang Panginoon na nasa langit. Amen po ba? Amen. At ang India po mga minamahal, grabe ka-devoted sa kanila pong Diyos. Ginawan pa nila ng mga larawan. Mga minamahal, sa ating Panginoon, gumawa pa sila ng mga larawan, mga minamahal, sama sa reliyon ba? Talagang sa sobrang devoted sa Diyos, dahil alam nila na ang Diyos ay totoong mapagpala. Amen po ba? Mga minamahal? Kaya sa sobrang devoted nila, ginagawan pa nila ng larawan ang Diyos, ang Panginoon. Mga minamahal. Ngunit sa panahon ngayon, mga minamahal, ang sobrang devoted nila napunta sa pagkadismaya. Mga minamahal, nawalan sila ng gana na kilalanin ang Diyos na nasa langit. Dahil nung panahon na ito na dumaan sa kanilang grabing pagsubok, daghan na ngamatay. Amen po ba, mga minamahal? Praise God. At luhod sila ng luhod. Panalangin sila ng panalangin. Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. Alam namin ikaw ang dakilang manggagamot. Kasi nagkakaiba-iba lang mga minamahal ang pananaw sa Diyos dahil sa doktrina. Pero ang lahat ng tumatawag sa Diyos, tumitingala sa langit. Lumuluhod ang kanilang tuhod, tiklop ang kanilang tuhod dahil alam nila na ang Diyos din ay nasa langit. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal. At wala silang sinasambita, mga mga, kundi Panginoon din. Panginoon ko, Diyos ko. Bagaman may mga larawan sila na niluran, sa Panginoon din sila sa langit, sa Diyos sa langit tumatawag. Amen po ba? Mga minamahal? Praise God. Ngunit, marami, mga minamahal ang nabigo, lalo na po sa panahon ngayon, pinakita ng ating mahal na Panginoon na hindi lahat na tumatawag sa Kanya, mga minamahal, ay makakapasok sa gingarian ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kasi pag nakapasok ka sa gingarian ng Diyos, grabing biyaya. Amen po ba? Yung alam pakinggan ang prayer mo grabing biyaya. Dahil ang prayer, mga minamahal, ay napakahalaga sa isang Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. Pag pinakinggan ang iyong panalangin, nakapasok ang iyong panalangin sa kaharian ng Diyos. Para ka na rin nakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sa pagpapala ng Diyos na darating sa iyong buhay. Sama sa ato ba? Kaniadto. Ganon din tayo Tawag tayo ng tawag sa Panginoon sa langit. Mga minamahal. At meron tayong grabing pagka-devoted sa Diyos. Amen po ba? Ilang years? 400 years, mga minamahal. Na dinoktrinahan tayo ng mga banyaga, mga minamahal. Pinaluluhod tayo, mga minamahal, sa larawan ng Panginoon, ng Diyos na nasa langit. Dinoktrinahan, yan ang Diyos. Yan ang lumikha ng lahat ng bagay. Dapat sasambahin natin sila. Pasalamatan natin sila, iparangalan natin sila. Ganon ang doktrina kaniadto kanato. Amen? Pero naging miserable ang buhay ng mga Pilipino. Napakahabang taon na naalipin, mga minamahal, sa kamay ng mga banyaga, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God, dahil pagkatapos ng ikalawang digmaan, mga minamahal, dito sa bansang Pilipinas, nabuksan ang katotohanan sa kaharian ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Narinig natin ang totoong kaharian ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatang ito. Amen po ba? Mga minamahal, kaya maraming Pilipino
Mga minamahal, ang winaksi, mga minamahal, ang maling doktrina, ang maling turo sa paglilingkod sa Diyos, ang maling pagtawag sa Diyos, mga minamahal, praise God. At marami po ang nakalagan, mga minamahal na mga Pilipino. Nagkaroon tayo ng freedom, kalayaan, sa kamay ng mga mapang-aliping banyaga. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa mga banyaga pa lang yung nakalagan. Amen po ba? Sa mga mananakop na mga bansa, sa mga malalakas na bansa, doon pa lang tayo kinalagan, mga minamahal. Praise God. At nung ang ating mga ninuno, mga minamahal, ay patuloy nilingap ang Biblia, mga minamahal, hanggang dumating yung isang araw, mga minamahal, ang Misaya, ang kalooban ng Diyos, na siya po ay magkakaroon ng tunay na propita ng mga bansa, ay dito pa mismo sa bansang Pilipinas natin nangyari. Everybody shout, praise the Lord. At hindi lang tayo nakalagan sa pananakop ng mga banyaga, pang-alipin ng banyaga, mga minamahal. Tayo po'y nakalagan sa kapangyarihan ng dyablo, sa kapangyarihan ng kaaway. Amen po ba? Amen. Ang magulo nating buhay noon, ngayon, bagaman may problema, may COVID, ramdam-ramdam natin ang tunay na saya, nagmumula sa totoong Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Pag nananalangin tayo, mga minamahal, hindi pa nga natin sinasambit yung ating kahilingan. Nagsisisi pa lang tayo, ramdam na natin na kinikilala tayo ng Diyos na kanyang katauhan. Tunay na anak, tinutugon na agad, pinapagaling ang ating mga karamdaman, ginasulbar ang atong mga problema. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bakit po? Naturuan tayo kung paano natin gawin ang kalooban ng Diyos na nasa langit. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kaya nga po, hindi basta-basta, mga minamahal, ang makapasok ka sa kariyan ng ating pong pinakamahal. Kinakailangan ipasa mo ang requirements. Dahil ang kariyan ng Diyos, mga minamahal, tunay na masagana sa pagpapala. Tunay na umaapaw sa biyaya at pagpapala, higit sa lahat, espiritual na pagpapala. Everybody shout, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, ang banal na kasulatan. Dito po, mga minamahal, sa aklat ng Roma 14:17. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 14, versikulo 17. Kaya gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon, kundili pagkamatarong o pagkigdait o kalipay diha sa Espiritu Santo. Amen. Dito po sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talata 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise, grabing pagpapala. Amen po ba? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Kaya nga po, tunay talaga tayong pinagpala ng ating pong pinakamamahal. At sabi po ng mga minamahal ng unang Korinto 4:20. Amen, praise God. Libro sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, versikulo 20. Kaya gingharian sa Dios dili hinimog palabas kundili sa gahom. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong, yung buhay na palakpak para po sa ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Grabing biyaya at pagpapala ang nasa karian po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Hindi po salita lang. Amen po ba? Talagang mababasa mo, salita lang. Pero totoo talaga. Ang kapangyarihan ng Diyos nagauban sa iyang mga pulong. Nagauban, sumasama
sa kanyang mga salita with signs, wonders, and divers miracle. Kanina lang, grabing presensya sa Ginoo. Everybody shall praise the Lord. Bakit po? Ginagawa natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tama ang pagsamba natin. Totoo yung pagpupuri natin. Na ito'y kinaluluguran ng ating pong totoo ang luha natin, hindi sa problema. Amen. Sa kapayapaan at kagalakan, nagmumula sa banal na Espiritu Santo ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Yung mga mayaman ngayon, naghahanap niyan eh. Lalo ng India. Amen po ba? Israel. Amerika. Kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, at ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Pero hindi nila nasumpungan, mga minamahal. Praise God. Pero tayo, nasumpungan natin ang biyayang ito, mga minamahal, na mula sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Totoo at may katotohanan ang ating ginagawang paggawa sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Kahit mainit, sinusuot natin, mga minamahal, ang gusto ng Diyos na kasuotan. Kahit mahirap ang paglilingkod natin, mga minamahal, mayroong pag-aayuno, mayroong paghayo, mga minamahal, pag-share sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon dahil maraming mga usig, maraming manglilibak. Pero ginagawa natin dahil totoong ginagawa. May katotohanan ang ginagawa nating kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Yung buhay na palakpak para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kaya nga po, mga minamahal, kinakailangan ipasa ng tao ang requirements na hinihingi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Para ang pagpapalat, biyayang ito ay patuloy sumagana sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang paggawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, wala pong expiration. Amen? Kinakailangan habang may buhay, habang may lakas, may hininga, hindi tayo magpapahinga sa paggawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos babalik na hindi natin alam. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At pagbabalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, hahanapin yung gumagawa sa kanyang banal na kalooban. Amen po ba? Amen. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal, dito po sa Mateo 1-7 po. Libro sa Mateo, Kapitulo 1, versikulo 7. Ug si Solomon ang amahan ni Roboam, ug si Roboam nga amahan ni Abias, ug si Abias nga amahan ni Asa. Amen. Mateo po, 22:1-7. Libro sa Mateo, Kapitulo 22, versikulo 1 hangtod sa 7. Ug kanila misulti si Jesus pag-usab pinaagi sa mga sambingay nga nagingon, 2. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki, 3. Ug nagsugo sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kumbira sa kasal apan na nagdumili sila sa pagtambo, 4. Og nagpaadto na usab siyag uban pang mga ulipon nga iyang ingna ang mga dinapit tanawa, nahikay ko na ang akong kumbira, naihaw na ang akong mga baka ug ang akong mga natinga pinatambok ug andam na ang tanan busa pangadto na kamo sa kumbira, 5. Apan ang mga dinapit wala lang manumbaling nini ug nanlakaw hinuon sila, usa mipaingon sa iyang uma ug ang usa mipaingon sa iyang patigayon, 6. Samtang ang uban na nagdakop sa iyang mga ulipon ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila, 7. Ug ang hari nasuko ug gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo ug gipapatay ang maong mga
mamumuno ug gipasunog ang ilang syudad. Amen. Dito po sa aklat ng Matthew 22 mula 1 hanggang 7 po. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa pagiging piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay na nakahanda na, nagsiparito kayo sa piging ng kasalan sa 5 po. Datapwat, hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. Ang siya'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. At hinawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y dinuwagi at pinagpatay. 7 po. Datapwat ang hari at nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamatay taong yaon at sinumang at sinunog ang kanilang bayan. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamahal. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating pong pinakamahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa niyang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, ang kaharian ng langit sama daw sa isang lalaki, mga minamahal, na mayaman na naghanda ng isang napakagarbong kasalan. Amen po ba? Pag magarbo ang kasalan, kailangan i-prepare mong maigi, pinaplano. Amen po ba? Lahat ng bagay, lahat ng gagamitin, mga minamahal, at kinakailangan talagang perfect ito dahil talagang ang kasal sagrado. Amen? Mga minamahal, nandun yung may abay, mga minamahal, nandun yung may bisita, mga minamahal, mayroon po mga minamahal talagang magagarbong mga kagamitan sa kasalan, mga minamahal. Praise God. At ito pong mayaman ay nanda ng lahat. At ang kasalan ito para sa kanyang pinalanggang anak. Amen po ba? Mga minamahal, talagang ginastusan ito. Mga manang hindi po basta-basta paggastos, mga minamahal. Praise God. At ito po mga minamahal, nagre-reflect, mga minamahal, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pangangaral ng pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, na ipinapangaral sama sa imbitasyon ng kasalan. Amen po ba? Na ipinapangaral dito, mga minamahal, ang bugtong na anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Na sino mang tumiwala sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Ngunit sama sa ating binasa, marami pong inanyayahan, mga minamahal, ang kaharian ng Diyos. Ang salita ng mahal na Panginoon, ang pangangaral patungkol po sa kaharian, buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating mahal na Panginoon. Subalit maraming taong nagbingi-bingihan. Maraming tao, mga minamahal, praise God, ang nang-usi. Maraming tao ang nag-reject, mga minamahal, sa imbitasyon na ito, mga minamahal, ng kaharian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ayon sa Biblia, yung nag-reject ng mga inanyayahan sa kasalan, sila po'y gipamatay lahat. Amen po ba? Amen.
mga minamahal, maging mga pag-aari nila, sinunog ng mayamang lalaki. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon din nangyari sa mga taong nag-reject, nagbingi-bingihan, mga minamahal, ng libak sa imbitasyon ng kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-reject sa mga pangangaral ng salita ng Diyos tungkol sa buhay na walang hanggan na inilaan ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? O kagaya ngayon, daghan ng amatay, maging sa giyera, amen? Maging sa COVID, mga minamahal, daghan ng amatay. Kasi nireject nila, mga minamahal, ang imbitasyon ng kaharian ng ating mahal Pinoy. Nireject nila ang pangangaral ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos na mayroong buhay na walang hanggan sa bugtong na anak sa ating pinakamamahal na Paiso Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero hindi natapos doon ang plano, mga minamahal, ng mayamang lalaki na ito sa kasalan ng kanyang anak. Amen po ba? Ganon din sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi pa natatapos ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Patungkol sa kasalang ito ng kanyang bugtong na anak. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nagtatawag pa rin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, na mga maglilingkod sa Kanya. Patuloy nag-iimbita, patuloy pinapangaral ang salita ng Diyos sa mga tao naghahanap sa totoong Diyos, sa mga taong naghahanap ng totoong kaligtasan. Hindi pa rin nagsasawa ang ating bukas pa rin ang langit, bukas pa rin ang kaligtasan, mga minamahal. Sama sa ating pong babasahin, patuloy natin. Mateo 8, hantod po sa 14. Libro sa Mateo, Kapitulo 22, versikulo 8 hantod sa 14. Ug siya miingon sa iyang mga ulipon, andama na ang kumbira sa kasal, apan dili takos kadtong mga dinapit, 9. Busa pangadto hinuon kamo sa kadalanan, ug bisan kinsay inyong ikahibalag nga didto, dapitan ninyo sila sa kumbira. 10. Kung mga ulipon miadto sa kadalanan ug ilang gitigom ang tanan nga ilang gihibalag, mga dautan ug mga maayo, ug ang kumbirahan sa kasal napuno sa mga dinapit. 11. Apan sa pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw sa mga dinapit, nakita niya dito ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti alang sa kumbira sa kasal. 12. Ug siya miingon kaniya, migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal, ug ang tawo wala makatingog. 13. Kung ang hari mingon sa iyang mga sulgoon, gapusa ninyo siya sa tiil ug kamot, ug ilabay ninyo siya ngadto sa labawong kangitngitan sa guwa. Dito ang mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon. 14. Kay daghan ang gipinagtawag apan diutay ra ang pagapilion. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Matthew, Kabanata 22, talata magmula 8 hanggang 14. Nang makagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likoang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong nangangasumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangangasumpungan. Masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang kasalan. 11. Datapwat pagpasok ng hari
upang tingnan ang mga panauhin, at doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamitan ng damit kasalan. 12, at sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, ano, pumasok ka rito na walang damit kasalan?" At siya'y naumid. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin." 14, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa na yan ng banal na salita po ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon muli ang magpala po mga minamahal po Diyos God. Dito po mga minamahal, walang sawa. Yung taong mayaman na ito, mag-imbita pa rin mga minamahal ng mga tao para sa inihanda niyang garbusong kasalan, mga minamahal. Talagang abundant siya itong kasalan na ito, mga minamahal. Hinandaan ng maayos na paghanda, pinlanuhan talaga na maayong pagplano. Mga minamahal, ang papasok dito, masatisfied talaga. Magalak talaga, mga minamahal. Wala na talaga silang hahanapin, mga minamahal, sa loob ng kasalan na yon. Mga minamahal, ganyan din po ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. Talagang napaka-perfect na ginawa ito ng ating pinakaplano, ng ating pong dakilang Diyos, mga minamahal, na pagka nandun na po, mga minamahal, ang mga gumagawa sa kalooban ng ating mahal, yung naramdaman ditong pagpapala, labaw pang maramdaman dito, mga minamahal, sa gingharian, sa atong buhi o gamhanan nga Diyos, mga minamahal. Atin po narinig, mga minamahal, yung inanyahan nila, nakapuno doon sa lugar. Amen po ba? Marami pa silang naanyayahan, mga minamahal, na nagpaunlak, mga minamahal, praise God, sa imbitasyon ng kasalan na yon, mga minamahal, at ang naimbitahan na yon ay tunay na pinagpalang lubos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Pero mga minamahal, mayroong napakagandang mensahe dito na sinabi ang mayamang lalaking ito, mga minamahal. Dahil meron siya nakita isang panauhin, mga minamahal, na hindi po nakasunod sa kasuotan ng kasalang yun, mga minamahal. At nung nakita na mayamang lalaking ito, hindi niya nagustuhan, mga minamahal. Hindi po siya, mga minamahal, praise God, nagkaroon ng magandang pananaw, mga minamahal, sa taong ito, mga minamahal, na hindi po nakasuot ng tamang kasuotan ng kasalan, mga minamahal. Kaya kailangan pagka inimbitahan ka sa kasalan, suotin mo talaga yung pangkasal na kasuotan. Amen po ba? Mga minamahal, dahil siyempre, pagka naka-t-shirt ka lang doon, nakabarong yung iba, medyo hindi maganda tingnan. Amen po ba? Mga minamahal, ganun din sa lalaking ito, mga minamahal, lalo't higit ito sa kaharian ng ating pinakamalaping. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang kaharian ng Diyos, ang kaharian sa kalangitan, ay hindi po playground kagaya ng sa mundong ito. Amen po ba? Hindi po, mga minamahal, beautiful place. Mga minamahal, sama sa 7 wonders of the world. Hindi po katulad yan, mga minamahal, ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. Ang kaharian ng ating mahal na Panginoon ay banal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung gusto mo, mga minamahal, pumasok sa kaharian, ang gawin mong kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos dito, mga mahal, kinakailangan isuot mo ang kabanalan. Dahil ang Diyos na nag-iimbita ay banal. Palakpakan po natin ang ating pong pinaka. Dahil pag hindi po tayo banal, mga minamahal, kahit anong tawag mo sa mahal na Panginoon, hindi ka papakinggan ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, yung tinuturo sa atin dito, mga minamahal, ay hindi pagpapakarumi. Ang ating pong pagdalo ng 3 beses, yan po'y pagpapakabanal. Amen? Yung ating pagpupuri, yan po'y pagpapakabanal.
yung ating pagbigay sa gawain ng ating yung mahal na Panginoon, yan po yung pagpapakabanal. Yung paghahayo po natin, mga minamahal, yung pamumuhay po natin, mga minamahal na Kristiyanon, yan po'y pagpapakabanal para anytime man tumawag ka sa mahal na Panginoon, karakadaka, nandyan ang tugon ng ating mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi po natin gagawin ang tama po mga mamahal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga mamahal, hindi tayo makapasok sa ganyan. Hindi tayo papasok sa pagpapala ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Sipain tayo ng mahal na Panginoon. Sama ng lalaking ito, tinapon siya. Amen po ba? Marami po tinawag dito na itinapon ng ating mahal Panginoon. Bakit po mga minamahal? Hindi nila ginagawa ang pagpapakabanal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Marami dito na tinawag, tagal na sa paglilingkod, mga mahal na wala. Hindi pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Hindi nila ginagawa ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya nga po, napakapalad yung mga nananatili, nagtitiis, mga minamahal, na sumusunod sa kalooban ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Dahil sila po ang tunay na makatanggap ng masaganang biyaya na nagmumula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa pagpapala ng Diyos at sa buhay na walang hanggan. Ang makakapasok lang sa pagpapala ng Diyos na masagana at sa buhay na walang hanggan, yung gumagawa lagi sa kalooban ng Diyos na nasa langit. Singgit, hallelujah, praise the Lord. Kaya kung gusto nating lubos pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon, huwag nating i-reject ang pagpapakabanal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, last verse po, Mateo 6:33. Libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33. Panmoy unahan ninyo pagpangita ang harian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ugunya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Amen. Dito po sa Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kinakailangan, kung gusto natin talaga na tayo lubos pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, huwag nating ilagay sa likod ang ating pagdalo. Kailangan laging sa unahan. Yung ating pagpupuri, huwag natin ilagay sa tabi. Kinakailangan lagi sa unahan. Yung ating pagbibigay, huwag nating ideposito sa ating pong mga account. Huwag nating ilagay sa ating mga negosyo, sa ating pangailangan. Kinakailangan unahin natin sa unahan ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang pagpapakabanal ay lagi in, out, appearance. Sa banal na gawain ka man o sa iyong personal na bahay, kinakailangan ilagay mo sa unahan mo ang pagpapakabanal. Dahil sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ikaw ang makakapasok sa gingharian sa atong buhi o gabhara. Singgit, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Ang ating dakilang Diyos, lagi po mga minamahal nagpapaalala sa atin, mga minamahal. Dahil ang tumawag po sa atin, mga minamahal, ay totoong Diyos. Buhay na Diyos. Hindi Diyos nga bato. Hindi Diyos na bakal. Hindi Diyos na kahoy, mga minamahal. Kundi Diyos na mga Diyos. Hari na mga hari, mga minamahal. Ang tumawag sa atin, mga minamahal. Ang pumili sa atin. Gawa po. Uisipin natin. Talagang hindi tayo karapat-dapat.
Hindi tayo ang ngayon, mga minamahal. Ngunit totoo, pinagpala po tayo. Dahil tayo ang mga napili din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ang inirang ng Diyos. Mga minamahal, makapasok sa masaganang biyaya at kariyan ng ating mahal. Dear Jesus, salamat. Dear Jesus. Hallelujah. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko na nagangal, nagsusumikap, nagtatapat sa paghiling ko. Purihin ka, mahal na Panginoon. It is Jesus. You are waiting to be praised. Hallelujah, hallelujah. Ay pagpala na magkarating sa iyong piling ang panalangin. Ay pagpala ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Ay sa akin. Hallelujah. It is Jesus. Sa iyong piling at ang masalin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit, anong ligaya ang madarama? Do'y walang ang iyakan. Anong saya ang makapiling? Hallelujah! Ang panalangin ay pagpalain na makarating. Hallelujah! Sa iyong piling at ang masalin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Singgit, hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon, dakilang Diyos na nasa langit. Salamat sa iyong mga salita nagpaalala sa amin, mahal na Panginoon, sa pagpapakabanal dahil lapit na yung pagbabalik, mahal na Panginoon.
Wala sino mang makapasok sa langit na hindi banal, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagtuturo ng aming beloved first in the Lord. Mahal na Panginoon, tunay kami mong pinagpala. Mahal na Panginoon, praise God, na mga naglilingkod sa iyo, O Diyos, at patuloy mo ipabilin sa aming puso't isipan yung mga banal na salita, mahal na Panginoon, na ito po'y tumubot magbunga hanggang sindakilang pagbabalik. Bless us, O God. Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much.